Kung minsan, hindi ka naman talaga kulang. Masyado ka lang nagiging strikto sa sarili mo. At habang paulit-ulit mong iniisip ang mga insecurities mo, mas lalo kang napipigilan nito. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin kung paano ka unti-unting magiging mas confident nang hindi pilit at nang hindi kailangang magkunwari. Number 1, tigilan mo ang pag-compare ng sarili mo sa ibang tao. Alam mo kung bakit? Dahil isa yan sa pinakamalakas na killer ng confidence. At minsan, hindi mo naman sinasadya. Nagsuscroll ka lang sa social media, tapos may nakita kang kabatch mo na may bagong kotse. Nakita mo pa yung dati mong kaibigan, may bagong business. Yung pinsan mo, engaged na. Tapos ikaw, you're still figuring things out. And suddenly, you feel like you're behind. Minsan naiisip mo, bakit parang ako lang yung walang progress? Pero ito ang katotohanan na kailangan mong tandaan. Hindi mo nakikita ang buong storya ng buhay nila. Nakikita mo lang ang highlight reel. Kung iisipin mo, ang comparison ay parang pagkuha ng isang magandang page ng buhay ng iba tapos ikukumpara mo sa buong libro ng buhay mo. Siyempre, talo ka. Hindi mo nga alam kung ilang beses silang bumagsak. Hindi mo alam yung stress nila, yung pag-iyak, o yung mga araw na halos sumuko sila. Your only real competition is who you were yesterday. Yan ang mindset ng mga confident at emotionally strong na tao. Hindi sila nakapokus sa timeline ng iba. Ang kalaban nila ay sarili nila, hindi ibang tao. At may sinabi ang Bible para dito. Isang reminder na may unique timing at plano ang Diyos para sa'yo. Sa Ephesians 2:10, "For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago." Hindi sinabi dyan na masterpiece kayo collectively. Ang sinabi sa Biblia, you are God's masterpiece. Ibig sabihin, may sariling disenyo ka, may sariling proseso, may sariling pacing. Kaya kung iniisip mong, bakit parang hindi pa ako umaasenso tulad nila? Ang sagot ay simple lang, because your story is different. Your journey is different, and your purpose is different. Comparison makes you blind. Gratitude makes you see. Kapag nagfo-focus ka sa meron ka, sa progress mo, sa mga natutunan mo, sa mga kinaya mo, doon mo makikita na hindi ka pala talo. Naglalakad ka lang sa sarili mong landas. At pansinin mo to, kapag tumigil ka sa pag-compare, biglang lumiliit ang insecurities mo. Biglang gumagaan ang araw mo. Biglang lumalakas ang confidence mo. Bakit? Because your energy returns to you. Hindi mo na hinihila pababa ang sarili mo dahil sa achievements ng iba. Instead, nagagamit mo ang energy para gumawa ng sarili mong progress. Number 2, pagtuunan mo ng pansin ang strengths mo. Kapag masyado mong tinititigan ang mga kahinaan mo, hindi mo nakikita ang mga bagay na natural mong galing at mas lalo kang ma-overwhelm ng insecurities. Kung saan ka magaling, doon ka dapat tumira. Doon ka dapat magtanim. Doon ka dapat magpursige. Because strengths are not accidents. They're clues to your calling. Marami kasing tao ang sobrang focused sa kakulangan nila, sa mga bagay na hindi nila kaya, sa pagkukumpara gaya ng sabi ko kanina. Pero sasabihin ko sa iyo ng diretso, hindi ka ginawa para maging perfect sa lahat. Ginawa ka para maging powerful sa kung saan ka tinawag. Isipin mo to, dalawa kayong naghahabulan sa karera. Siya mabilis tumakbo, ikaw mabilis mag-isip. Kung pipiliin mong talunin siya sa takbuhan, talo ka talaga. Pero kung ilagay ka sa larong kailangan ng strategy, kailangan ng pag-iisip, panalo ka instantly. Ganon din sa buhay. Hindi weakness mo ang nagpapatalo sa'yo, yung maling focus mo. Kapag ginagawa mo ang bagay na malapit sa strengths mo, hindi mo ramdam ang pagod. You feel alive. You feel yourself. You feel purpose. Pero kapag pinipilit mo ang bagay na hindi mo forte, para lang hindi mapag-iwanan, yun ang daan papunta sa burnout, insecurity, at self-doubt. Kaya nga mas maganda kung alam mo kung saan ka magaling. Mas maganda kung ina-accept mo ito, tapos doon ka mag-i-invest ng time, practice, and effort. Diyan mo mararamdaman ang real confidence. Kapag nabuo mo ang identity mo sa lakas mo, hindi ka basta-basta nababasag ng criticism, failure, o comparison.
Kasi alam mong yan ka. Diyan ka magaling. And you know that you're built for that. Kumbaga, instead of trying to be everything, you become excellent at something. And excellence builds confidence. Sabi sa 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace. Ang linaw, di ba? Hindi sinabi na gamitin mo lahat ng gifts. Ang sabi, gamitin mo yung gift na binigay sa'yo. Ibig sabihin, hindi ka nagkamali sa strengths mo. Purpose yan. Design yan. At kapag ginagamit mo ang lakas mo, you're actually honoring the one who gave it to you. So kung pagod ka na mapuno ng insecurity, huwag mong ubusin ang lakas mo, kakatingin sa kahinaan mo. Ubusin mo ang oras mo, kakapokus sa kung saan ka malakas. Because when you focus on your strengths, you don't just become confident, you become unstoppable. Number 3, gamitin mo ang 3-second rule. Ang 3-second rule ay isa sa pinakamadaling gawin, pero pinakamalakas ang epekto sa confidence mo. Lalo na kung madalas kang maparalyze ng overthinking. Imagine this, may gusto kang gawin, pero biglang sumisigaw ang insecurities mo. Hindi mo kaya yan, nakakahiya yang gawin, baka magkamali ka. At bago ka pa makagalaw, natalo ka na ng takot. Dito pumapasok ang 3-second rule. The moment may pumapasok na idea o action na alam mong makakabuti sa'yo, tumayo ka kaagad. Magsalita ka, magtanong ka, humingi ka ng tulong, mag-apply, mag-reach out. Bigyan mo lang ang sarili mo ng 3 seconds. Bakit? Kasi after 3 seconds, doon na magsisimula ang utak mong bumuo ng mga excuse. Doon na pumapasok ang self-doubt, ang what if, ang inaasahan mong worst case scenario. Kahit wala pa namang nangyayari. The 3-second rule cuts that cycle. Para kang nagpuputol ng kable bago pa sumabog ang insecurities mo. Picture this, nasa mall ka at gusto mong tanungin yung sales lady kung may ibang size yung damit. Pakiramdam mo simple lang, pero ang bigat sa dibdib mo. The old you would walk away. Kunwari busy, kunwari hindi na lang kailangan. Pero the new you, magbilang ka lang silently. 1, 2, 3, go. And suddenly, nandyan ka na sa harap niya. You took action before fear fully formed. Ganito rin to sa mas malalaking bagay. Writing that message to apply for a job, speaking up sa meeting, tumingin sa mata ng kausap, trying something new. Kung hihintayin mo munang mawala ang takot, hindi ka makakaalis sa pwesto. Pero kung uunahan mo ang takot, you rewire your mind to trust yourself more than your fear. And the best part, sa bawat maliit na action na nauunahan mo ang kaba, kumakapal ang courage mo. Confidence is not built on big victories. It's built on small moments where you choose movement over hesitation. May wisdom dito na matagal nang tinuro sa Bible. Sabi sa 2 Timothy 1:7, "For God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind." Ibig sabihin, hindi ka ginawa para mabilanggo ng takot. Hindi ikaw yung taong dapat kontrolado ng insecurities. Binigyan ka ng Diyos ng power. Pero para lumabas yung power na yon, kailangan mong kumilos. The 3-second rule is your trigger. It's your way of saying, I'm scared, but I'm moving anyway. And every time you do that, you're proving to yourself na kaya mo palang i-break ang cycle ng doubt. So the next time may gusto kang gawin, huwag mo munang pakinggan ang insecurities mo. Huwag mo silang paupuin sa driver's seat. Give yourself 3 seconds. Just 3. And move. Before fear speaks, you act. Ito ang simula ng bagong version mo. Number 4, magbihis ka ng maayos. Kapag nagbihis ka ng maayos, hindi lang katawan mo ang inaayos mo, pati mindset mo. Marami kasing tao ang iniisip na surface level lang ang clothing, na parang hindi naman importante. Pero ang totoo, the way you dress affects the way you move, the way you talk, and the way you see yourself. Hindi mo kailangan maging fashion expert, hindi mo kailangan ng mamahaling damit. Ang kailangan mo lang ay malinis kang tingnan, maayos at bagay sa'yo. Because presentation is a silent message. Before you even say a word, your outfit already speaks. Isipin mo to, kapag lumabas ka na nakaayos, kahit hindi yung super formal, pero yung tipong pinag-isipan mo kahit konti, iba ang pakiramdam mo, di ba?
mas composed ka, mas presentable, mas handa kang humarap kahit kanino. Hindi dahil gusto mong magpasikat, kundi dahil you're telling yourself, I respect myself enough to look decent. I deserve to show up well. And confidence begins with that internal dialogue. Kung dati nakasanayan mo ang bahala na look, subukan mong maglagay ng konting effort. Clean shirt, neat pants, maayos na buhok, mabangong katawan. Hindi mo kailangan maging sobrang fashionista. Ang importante, you look like someone who takes life seriously. Kasi kapag maayos ka sa labas, mas gumaganda ang takbo ng isip mo sa loob. You feel more in control. You act more intentional. And people respond differently to you. They treat you with a bit more respect, a bit more trust, a bit more warmth. It creates a positive loop. At eto ang importante, dressing well is not about impressing people. It's about preparing yourself to succeed. Hindi mo kontrolado ang opinyon ng iba, pero kontrolado mo kung paano ka haharap sa mundo. Kaya nga sabi sa Biblia, let your light shine before others. Hindi ibig sabihin magyabang ka. Ibig sabihin, ipakita mo ang best version mo. Minsan kailangan mong ipakita sa labas ang light na gusto mong lumakas sa loob. Kapag nagbihis ka ng maayos, parang sinasabi mo sa sarili mo na you are ready for opportunities. Ready to speak, ready to connect, ready to grow. And every time you choose to present yourself better, you're building a habit of self-respect that kills insecurity little by little. Hindi ito tungkol sa damit. Tungkol ito sa identity, mindset, at self-worth. Kapag inayos mo ang itsura mo, mas madali mong ayusin ang tingin mo sa sarili mo. Number 5, alagaan mo ang iyong sarili. Hindi lang sa simpleng maglinis ka o matulog ka ng maaga. Ibig kong sabihin, bigyan mo ng priority ang katawan at isip mo. Kasi kung ikaw mismo ay pagod, stressed, o neglected, natural lang na mas lalong lalabas ang insecurities mo. Imagine mo, kapag puyat ka, kahit maliit na comment lang ng iba, parang tumutok na sa'yo ang spotlight ng negative thoughts mo. Kaya importante ang tulog. Hindi lang ito para makapagpahinga ang katawan. Nakaka-reset din ito ng mood at focus mo. Kapag sapat ang tulog mo, mas klaro ang decision making mo. Mas relaxed ka sa social interactions at mas confident ka sa sarili mo. Ang hygiene naman, madalas simpleng bagay lang pero napakalaki ng impact. Kapag malinis ka, fresh at presentable, iba ang energy na pinapadala mo sa mundo. Lahat ng tao nakaka-feel ng at ang clean, organized appearance mo ay instant confidence booster. Hindi mo kailangan maging perfect. Basta consistent ka lang. Exercise, kahit simpleng brisk walk o stretching lang sa umaga, yung feel-good hormones na natural na nagpapataas ng self-esteem mo. Imagine mo, habang nag-i-exercise ka, ang utak mo parang sinasabi, yes, I'm taking care of myself. I am worth it. Ang self-care na ito, hindi lang physical, it's mental at emotional. At higit sa lahat, tandaan mo ang paalala ng Biblia. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Ibig sabihin, biblically, may responsibility tayo sa ating katawan at isip. Kapag inaalagaan mo ang sarili mo, hindi lang confidence ang tumataas, kundi mas nagiging aligned ka sa purpose na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya next time, huwag mong isipin na selfish ang mag-prioritize sa sarili. Self-care is not luxury, it's essential. Ito ang foundation para mas maging resilient ka, mas confident, at mas kalmado sa harap ng mga insecurities. Number 6, tukuyin mo ang ugat ng insecurity mo. Alam mo, kadalasan kapag sinasabi natin, feeling ko, insecure ako. Hindi natin talaga alam kung saan nag-uumpisa ang pakiramdam na yon. Parang fog lang. Nararamdaman mo, pero hindi mo nakikita ang source. Kaya ang unang hakbang para talagang maging confident ay tukuyin ang ugat ng insecurity mo. Pwede mong itanong sa sarili mo, ano ba talaga ang pinaka-kinatatakutan ko? Ano yung bagay na palagi kong ikinukubling kahihiyan o takot? Hindi ito laging madaling sagutin. Minsan kasi, ang insecurities natin ay nakalink sa childhood experiences, past failures, o sa mga paniniwala ng ibang tao na parang nananakaw sa tiwala natin sa sarili. Halimbawa, baka palagi kang sinabihan noon na hindi ka kasing galing ni Kwan. At ngayon, kahit alam mo sa sarili mo na may talent ka, parang may maliit na boses na nagbabanggit na baka hindi ka talaga sapat. Dito papasok ang self-reflection. Take time to sit with your thoughts.
Maybe write them down sa notebook mo. Tanungin mo ang sarili mo, bakit ko nararamdaman ito? Saan ito nagmula? Kapag na-identify mo na yung pinagmulan, nagkakaroon ka ng power. Kasi ang problemang hindi mo nakikita, mas malaki ang chance na palaging magpapahina sa'yo. Pero pag nakita mo na kung saan ito nanggagaling, pwede mo nang harapin, i-process at unti-unti pwede mo na itong palitan ng positive self-belief. At tandaan mo, hindi mo kailangan gawin ito ng mag-isa. Ang Biblia mismo nagsasabi sa Isaiah 41:10, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." Kapag alam mong hindi ka nag-iisa sa laban na ito, mas madali mong haharapin ang insecurities mo. Imagine, kung palagi mo nang nakikita kung saan nagmumula ang takot at kahihiyan mo, mas malaki ang chance na palitan ito ng confidence at self-assurance. Parang light bulb lang sa dark room. Kapag nakita mo ang route, lumiliwanag ang landas para sa freedom mo. Number 7, accept your imperfections. Alam mo ba, yung isa sa pinakamalaking hadlang sa confidence natin ay yung ideya na kailangang perfect tayo sa lahat ng bagay. Lagi nating iniisip, bakit hindi ko kaya to? Bakit hindi ako ganun kagaling? Pero yun mismo ang nagpapahina sa'yo. The truth is, imperfections are part of being human. At kapag natutunan mong tanggapin ito, nagbubukas ang pinto para sa tunay na growth at freedom. Imagine mo to, kapag lagi kang nag-aalala sa kapintasan mo, like sa mukha mo, sa katawan mo, sa kakayahan mo, lagi kang nakafocus sa kulang, sa mali. Pero kapag sinimulan mong tanggapin na okay lang kung hindi perpekto ang lahat sa akin, biglang nagbago ang perspective mo. Nakakawala ng stress at mas nagiging malakas ka emotionally. It's like finally letting yourself breathe. Hindi ibig sabihin na titigil ka na sa pag-improve. Ang ibig sabihin lang ay hindi mo na ikakahiya o ikakastress ang pagiging tao mo. You're learning, growing, and evolving. Pero hindi mo kailangan maging flawless para maging valuable. Kahit sa Bible, may paalala tungkol dito. Sa 2 Corinthians 12:9, sinabi, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Ibig sabihin, sa kahinaan mo, sa imperfections mo, doon mas lalabas ang lakas at galing ng Diyos. Hindi mo kailangan magpanggap dahil sa bawat imperfection mo, may purpose at may aral na dala. Kaya sa susunod na makita mo ang kapintasan mo o kapag may bagay kang hindi perpekto, tandaan mo, hindi ito kahinaan. Hindi pagkakataon, kundi pagkakataon para mag-grow. Kapag natutunan mong tanggapin ang sarili mo, doon magsisimula ang tunay na confidence. Dahil ang confidence na galing sa acceptance ng sarili, hindi pwedeng pabagsakin ang opinyon ng iba. Number 8, gawin mo ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Alam mo, minsan sobrang focus natin sa insecurities natin. Kung bakit hindi tayo ganoon kaganda, o bakit parang hindi sapat ang ginagawa natin, na nakakalimutan natin yung pinakamahalaga, ang joy sa simpleng bagay. Kaya isang malaking tip ko para sa'yo para lumakas ang confidence mo ay gawin mo ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Hindi ito tungkol sa pagiging selfish o pagiging tamad, kundi tungkol sa pag-prioritize ng sarili mong kaligayahan. Imagine mo, kapag araw-araw, kahit 10 minuto lang, nagagawa mo yung small things. Nagagawa mo yung maliliit na bagay na nagpapangiti sa'yo. Yung energy na yon, nagtatransfer sa buong katawan mo. Mas nagiging vibrant ka. Mas lively ang presence mo. At automatic na mas confident ka. Kasi nakikita mo sa sarili mo na kaya mong mag-enjoy sa buhay kahit sa maliit na paraan. Isa pa, yung mindset mo nagiging healthier. Kapag lagi kang busy sa comparison at insecurities, parang laging kulang ka. Pero pag pinapahalagaan mo ang kaligayahan mo, natututo ka na happiness is not about perfection. It's about appreciation. Appreciation ng little wins at little pleasures. At saka, hindi mo rin alam, nakaka-inspire ka pa ng ibang tao. Yung vibe mo na happy at fulfilled, nakaka-influence sa environment mo, nakakahawa sa positivity. At syempre, may spiritual perspective din dito. Ang Bible mismo nagsasabi sa Ecclesiastes 3:13, "And also that every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. It is the gift of God." Ibig sabihin, hindi kasalanan ang mag-enjoy sa sarili mong effort at sa simpleng bagay na nagpapasaya sa'yo. God wants you to experience joy. And through that joy, lumalakas ang loob mo.
lumalawak ang mindset mo at nagiging mas confident ka. Kaya wag mong minamaliit ang simpleng pleasures. Hindi ito luxuries, kundi essential tools para sa self-confidence mo. Next time na ma-feel mo yung insecurities creeping in, ask yourself, ano yung isang bagay ngayon na pwede kong gawin para mapasaya ang sarili ko, kahit simple lang. Iyon ang simula ng journey mo patungo sa self-assured, confident, at fulfilled na version ng sarili mo. Number 9, mag-invest ka sa skills. Dahil isa yan sa pinakamabilis na paraan para tumaas ang confidence mo. Imagine mo to, kapag marunong ka sa isang bagay, kahit maliit lang, bigla kang magiging mas solid sa sarili mo. Parang natural na lumalakas yung aura mo. Hindi lang basta alam mo ang ginagawa mo, kundi ramdam din ng tao sa paligid mo na capable ka. Kaya kahit sa simpleng daily life, mas madali kang mag-stand out, mas confident kang magsalita, at mas ready ka sa challenges. Hindi kailangan complicated. Pwede kang mag-focus sa skills na bagay sa lifestyle mo o sa passion mo. Halimbawa, kung gusto mong maging mas effective sa trabaho, matuto ka ng basic Excel o communication skills. Kung gusto mo naman ng creative boost, try mo naman ng photography, music, o kahit public speaking. Kapag may bagong skills ka, hindi mo lang tinutulungan ng sarili mo, nagkakaroon ka rin ng sense of achievement. Parang reward system sa utak mo. The more competent you feel, the more confident you become. And at the same time, hindi lang ito tungkol sa being better than others. It's about being better than your yesterday self. Kapag nakikita mo yung progress mo, kahit maliit lang, bigla kang may pride sa sarili. Kaya huwag kang matakot na magsimula. Kahit online courses, YouTube tutorials, o simpleng practice sa bahay, malaking investment na yan sa confidence mo. At syempre, sa lahat ng self-improvement journey natin, hindi natin nakakalimutang humingi ng guidance sa Diyos. Tulad ng sabi sa Proverbs 22:29, do you see a man skilled in his work? He will stand before kings. He will not stand before obscure men. Kapag sinikap mong i-develop ang skills mo, hindi lang confidence mo ang tataas, baka buksan din ng Diyos yung opportunities na akma sa effort mo. Kaya simulan mo na ngayon. Pili ka ng skill, mag-commit ka kahit hindi araw-araw, at panoorin mo kung paano slowly pero siguradong tataas ang self-esteem mo. At tandaan, ang investment sa sarili mo, investment din sa future mo. At walang makakakuha niyan sa'yo kundi ikaw. Number 10, huwag kang magsalita ng masama tungkol sa sarili mo. Dahil isa yan sa pinakamabilis na paraan para mas lalong lumakas ang insecurities mo. Kapag lagi mong sinasabi sa sarili mo ang negative things, like, ay, ang pangit ko naman, hindi ko kaya to, laging mali ang ginagawa ko, kahit paulit-ulit mo lang itong sabihin, kahit sa utak mo, nagiging katotohanan ito. Parang self-fulfilling prophecy. The more you say it, the more your brain believes it. Imagine mo, every time na sinasaktan mong sarili mo sa salita, parang may maliit na voice sa loob mo na nagsasabing, tama nga siya, hindi ako sapat. At guess what? Lalo lang lumalakas ang insecurities mo kapag pinapaniwalaan mo yung negative script na yan. But here's the powerful part. You have a choice. Pwede mo ring palitan yung voice na yon. Kapag sinimulan mong magsalita ng encouraging words sa sarili mo, kahit simpleng, kaya ko to, or may halaga ako, unti-unti, yung mindset mo nag-iiba. Parang training lang, kasi utak mo ang natututo. Kapag consistent ka, ang negative self-talk, unti-unting napapalitan ng confidence. At hindi lang ito basta psychology, may biblical truth din dito. Sa Proverbs 18:21, ang sabi, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. Ang sinasabi nito, ang salita mo may kapangyarihan. Kaya kung pipiliin mong gamitin ang words mo para buhayin ang sarili mo, hindi pabagsakin, you're planting seeds of strength sa sarili mo. Kapag may negative thought, huwag ka lang manahimik. Palitan mo agad. Sabihin mo, hindi ito totoo sa akin. I'm learning and growing. Kahit simple lang, kahit sounding cheesy sa umpisa, importante ay consistent ka. The more you practice speaking life to yourself, mas lalakas ang loob mo. Mas nababawasan ang insecurities at mas confident ka sa bawat hakbang mo. Number 11, harapin ang isa sa mga fears mo weekly. Hindi ito tungkol sa pagiging hero na walang takot. Ang totoong tapang ay yung kahit kinakabahan ka, kahit nanginginig ka pa, pinipili mong humakbang pa rin. And believe me, dito nag-uumpisa ang tunay na confidence.
Hindi sa mukha, hindi sa pera, hindi sa approval ng iba, kundi sa moment na hindi mo tinakbuhan ang sarili mong multo. Isipin mo to, bawat fear, bawat takot na iniiwasan mo, lumalaki. Parang anino na mas lumalawak habang pinapailawan mo mula sa malayo. Pero kapag nilapidan mo, mapapansin mo, maliit lang pala. Most of the time, hindi naman nakakatakot ang fear mismo. Ang nakakakaba talaga ay yung imagination mo tungkol sa fear. Kaya ang challenge ko sa'yo weekly, pumili ka ng isang bagay na matagal mo nang iniiwasan dahil nahihiya ka, baka mapahiya ka, baka magkamali ka, o baka hindi ka tanggapin. But this time, hindi ka natatakbo. Huminga ka ng malalim and tell yourself, this week, I choose courage over comfort. Hindi mo kailangan maging extreme. Hindi mo kailangan sumakay agad ng roller coaster kung takot ka sa heights. Hindi mo kailangang mag-speech sa harap ng 1,000 tao kung hindi ka sanay magsalita. Start small. Start where you are. Start with what scares you just enough na mapapaisip ka pero kaya mo pa rin hawakan. Baka ang fear mo ay magsabi ng no sa taong lagi kang ini-exploit. Baka ang fear mo ay makipag-usap sa crush mo. Baka takot kang mag-apply sa mas mataas na posisyon dahil feeling mo hindi ka enough. Baka takot ka magsimula ng business dahil baka mag-fail ka, dahil sanay ka na maging tahimik. Pero isipin mo to, kung hindi mo haharapin ang mga yan ngayon, hahabulin ka niyan habang buhay. Kaya gawin mo itong weekly mission. Parang mini boss fight. One fear, 1 week, 1 victory. At bawat beses na haharapin mo yan, kahit gaano kaliit, napapalakas mo ang courage muscle mo. Confidence not built in a day. It's built in repetitive bravery. Little by little, mapapansin mo na dati, takot ka magsalita. Ngayon, kaya mo na. Dati, takot ka magkamali. Ngayon, you learn fast. Dati, takot ka sa rejection. Ngayon, hindi ka na madaling ma-shake. At tandaan mo to, hindi mawawala ang fear bago ka kumilos. Action comes first. Confidence comes after. Kaya nga ang sabi sa Joshua 1:9, be strong and courageous. Do not be afraid, for the Lord your God is with you wherever you go. Grabe, di ba? Even the Bible teaches that courage is not about having zero fear. It's about knowing you're not facing your battles alone. Kaya sa bawat challenge na haharapin mo weekly, dalhin mo tong mindset. If God is with me, why should I stay small? Harapin mo ang fear mo, kahit isa lang every week, at makikita mo, unti-unti, hindi na insecurities ang kumukontrol sa buhay mo. Ikaw na. Number 12, surround yourself with uplifting people. Yung mga tao sa paligid mo, sila ang pinakamalakas na nag-iimpluwensya sa kung paano mo nakikita ang sarili mo. Para silang salamin. Kung anong ipinapakita nila sa'yo araw-araw, kadalasan, yun ang nagiging tingin mo sa sarili mo. Kaya kung puro negativity ang naririnig mo, unti-unti kang maniniwala na hindi ka sapat. Pero kapag pure encouragement, respect, at growth ang environment mo, bigla mong mararamdaman na mas kaya mo pala kaysa sa akala mo. Hindi ka magiging confident kung ang paligid mo ay programmed para i-remind ka ng insecurities mo. Kahit gaano ka pa mag-affirmation, kahit ilang motivational videos pa ang panoorin mo, kung ang environment mo ay hindi aligned sa growth mo, babalik at babalik ka sa feeling na kulang. Kung ang environment mo ay hindi aligned sa growth mo. Pero pag napalibutan ka ng tamang tao, mas gumagaan ang bawat hakbang. Mas nagiging posible ang mga bagay na dati parang panaginip lang. Mas nagiging normal ang maging confident kasi yun ang normal sa tribe mo. Kaya importante na piliin mo ng maingat kung sino ang binibigyan mo ng access sa energy mo. People who uplift you don't just say good words. They model the mindset you want to build. Nakikita mo sa kanilang posibleng maging strong, grounded, confident, at purpose-driven. At habang mas exposed ka sa ganong klaseng tao, mas nararamdaman ng utak mo na, ay, ganito pala ang life kapag hindi ako binabagsak ng paligid ko. Sa Biblia, malinaw ang prinsipyo tungkol dito. Sabi sa Proverbs 13:20, walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. Ang ibig sabihin, kung sinasamahan mo ang matatalino, magmamana ka ng wisdom. Pero kung kasama mo ang mga taong pabigat, ikaw ang masasaktan. Hindi dahil weak ka, pero dahil malakas ang impluwensya ng environment sa spirit mo. At minsan,
Hindi mo kailangan ng napakaraming tao. Kahit isa o dalawa lang na totoong naniniwala sa potential mo, sapat na para mag-spark ng massive change sa confidence mo. Sila yung magre-remind sa'yo kung sino ka talaga, lalo na pag nakakalimutan mo. Surround yourself with uplifting people. Hindi para mag-depend ka sa kanila, kundi para ma-train ang mindset mo kung paano dapat tratuhin ang sarili mo, kung paano magsalita sa sarili mo, kung paano magtiwala sa sarili mo. Kasi once na matutunan mo yon, kahit mawala lahat ng tao sa paligid mo, dala mo na yung confidence na binuo mo kasama nila. At doon ka magiging unstoppable.